Acts chapter 9 verse 1. Mabilisan lang po ito. No, and Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went out unto the high priest. No, ito kasi yung mission ni Paul dito. No, paghahabulin ang mga tao na naglilingkod kay Jesus Christ, yung mga sumusunod sa kanya, na pumunta siya sa high priest and desired of him letters to Damascus, to the synagogues, if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. Grabe ang kanyang vision, ano? Yung kanyang objective, yung kanyang plano, na humingi siya ng consent doon sa synagogue, sa high priest. No? Pupunta siya ng Damascus. No? Kung sino man ang kanyang masalubong babae o lalaki, no, ay kanyang itatali at dadalhin ibalik sa Jerusalem, no, para bigyan ng sentensya. And as he journeyed, he came near Damascus, no, sa Syria na ito. And suddenly there shined round about him a light from heaven, and he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? So habang andun sa nagbabiyahe na siya, biglang may liwanag, no, mula sa langit, bumagsak siya sa lupa, nakarinig siya ng boses, Saul, Saul, why, bakit mo ako pinipersecute? No, ano bang persecute sa Tagalog? No, hinahabol, inuusig, and he said, who art thou, Lord? Sabi niya, sino ka, Panginoon? And Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. No, so sabi niya, ako si Panginoong Hesus na iyong inuusig. No, sabi niya, alam mo yung pang-araro, may mga matutulis yan dyan. No, ang sinasabi ng Diyos, no, mahirapan kasi yan ang sinisipa mo. No, yung matutulis na yan, sabi niya, masasaktan ka lang. Yung gustong sabihin ni Jesus, no, ako inuusig mo, disgrasya ka sa akin. You know? And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? No, so Lord, ano bang plano mo? Anong dapat kong gawin? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. No, punta ka doon at ikaw ay sasabihan ko anong dapat mong gawin. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing no man. No, yung iba niyang kasamahan rinig din, no, ninervyos. No, pero wala silang nakitang tao. And Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man, but they lead him by the hand and brought him into Damascus. So, momentarily o temporarily, nagwala ang paningin ni Saul dito. And he was 3 days without sight, and neither did eat nor drink. So, nag-fasting din siya. And there was a certain disciple at Damascus named Ananias. No, lampasan na lang natin yan para mabilis tayo. No, sa verse 13, Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem. No, sabi niya, Lord, na tao na yan. Masyadong salbahe yan, masyadong mamamatay yan, murderer yan. No, siya ang number 1 na mortal enemy ng mga sumusunod sa iyo. No, and verse 14, and here he hath the authority from the chief priest to bind all that call on thy name. No, may akalain mo 'yon, parang binigyan ka ng license to kill ka. Grabe, no? Anong klaseng angas at yabang kaya mayroon ka, no? No, huwag kayong magkokontra. Bang, no. Patay ka kaagad. No. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me. To bear my name before the Gentiles. No, he is a chosen vessel. Siya ay pinili na kasangkapan, lalagyan, no, para sa akin, at siya ang magdadala ng aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari,
at saka sa mga anak ng Israel, for I will shew him how great things he must suffer. Ganda, no? For I will, ano sabi niya? Will shew him how great things, mga dakilang mga bagay na aking ipapakita sa kanya. Ang problema, he must suffer. No? Great things he must suffer. Maganda sana kung mga visions, mga revelations, mga yung ma-encourage ka talaga. Ang problema, yung great things na yan, puro sufferings. No? Puro pahirap for my name's sake. Sa paglilingkod natin, mga kapatid, kay Jesus, hindi natin mapipili ang ating kalsada. No? If God will lead us, pag sinabi niyang, oh, sige, kayo na naglilingkod sa akin, I have given you the Holy Ghost, you are baptized in the most precious name of Jesus. No, I will lead you. Ibig niya sabihin, ako mag-guide, ako magdidirect sa'yo. Tayo bang pipili ng kalsada natin? Hindi, siya. At sa kalsada na yan, hindi tayo choosy. No? Kasi pag sinabi natin, Lord, gusto mo kanan, Lord, gusto ko kaliwa. O sige, subukan mo sa kaliwa. Baka hindi ka na makabalik. No? Baka lahat ng ambush, lahat ng mamamatay andoon, lahat ng pestilence, lahat ng devourers andoon. No? So siya ang mamimili niyan. But before that, Lord, so we pray for a while. Thank you so much for giving us this wonderful day, for the strength, for the courage, for the healing that you've given us, Lord Jesus. Lord, we love you always. Bless your word, Lord Jesus. We cannot do this alone. Lord, your word is always a light and our life, Lord Jesus. Lord, we are so thankful for being with us always. Bless your word, Lord. We love you with all humility in Jesus' name. Amen. No, ang bilis ng oras natin. The title of our preaching, Failure is not final. No. Failure is not final. No. Lahat tayo nakapag-aral. No. Basta lahat nakapag-aral. Either elementary, kindergarten, prep, high school, college, junior high school, senior high school. Yung iba may master's degree, may doctorate degree. At sa pag-aaral natin na yan, sino na ang na-fail? No? Walang tumas na. Ibig sabihin, lahat pasado? No, palakpakan! No? 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 You are so privileged na hindi ka nakaranas ng failure. No? Kami maraming beses. No, maraming nangyari. No, of course, pag sa klase, umpisa ka, ako nga, natandaan ko na ang English ng tubig ay water. Grade 3 na ako. No. Sabi ko, water pala yun? No? No, ang tubig ay water. No? Grade 3 ka na, grade 1, doon pa lang mag-uumpisa. No? Abacada, ABCD, ganon. Tapos may mga konti, pa-exam, ganyan. No? At hindi lahat ikaw ay laging nasa top. Hindi lahat ay ikaw laging mataas. No, nung college kami sa TUP, 30 kami sa kurso namin. No, pagkatapos ng isang SEM, 18 na lang kami. Naubos yung 12, no, yung 12 disciples, umalis na ng TUP kasi bagsak lahat sa chemistry. No, dahil yung teacher namin na yon, hindi siya masaya pag walang binabagsak. No, at ang chemistry sa college, hindi madali na subject. No. No, nawala ka agad yung 12, nagsilipatan sa ibang school. You know? Kasi sa TUP, pag ikaw ay may na-failed sa isang subject, walang remedial na pwede mong kunin kaagad, no, para makahabol ka ulit. Sa TUP, pag ikaw ay nag-fail, automatically, next year mo pa kukunin. No? So talagang magsasayang ka ng panahon. No? But it doesn't mean lahat ba nakaranas ng failure? No. Kasi pag hindi tayo makaka-relate sa sasabihin ko. Ay, brother, I cannot relate. No. No, kasi every time I study, every time na andun ako sa school, no, wala akong failure, no. Palakpakan, bigyan ng jacket yan. No. Why? Because failure is good for us. No. And failure is not always final. No.
Failure is a word na ayaw nating maranasan. Ito ang salita na kinakatakutan natin. Noon na nag-fail tayo sa maraming bagay, pag estudyante ka sa school, ayaw mong ma-fail. No, pag ikaw nagkaanak, ayaw mong ma-fail bilang magulang na ikaw ay nagkamali kung paano pinalaki yung bata, ganito, baka ikaw masisi. No, pag ikaw ay may kurso na, may trabaho ka na, ayaw mong natatakot ka na mag-fail ka sa trabaho mo dahil ikaw ang masisi, ikaw ang buntungan ng lahat ng galit, no, lahat. No, ayaw natin ng failure. Pero walang tao na hindi nakaranas ng failure. At pag tayo nakaranas ng failure, we must learn from that failure. No, because failure can be a tool, no, to reach our success. No, and failure is the best experience that we could ever have. Yun nga lang, mahirap. No? Ang mga negosyante, no, iba yung pinag-aralan mo na business management sa school, tapos pag ikaw ay nagplanong magnegosyo, ang layo ng diferensya. Australian, no? May mga negosyo, si Lester Kate. Hindi, ito talaga ang pattern. Pinag-aralan namin ang gusto ito. Okay. No, pagdating sa actual, iba. No, hindi madali. And many failures, no, that is why ang advice ng ibang mga financial expertise or experts, no, pag gusto mong mag-umpisa ng negosyo, maliit lang muna. No, para pag nalugi ka, hindi ganun kasakit, huwag mong i-invest. No, sabi niya, mag-iipon ka for 30 years. Yung pinag-ipunan mo for 30 years, ibagsak mo lang sa isang negosyo na wala kang kaalam-alam, wala kang experience. 30 years na pinaghirapan mo, ubos lahat. Why? You have no experience. Hindi mo naranasan kung paano malugi. Hindi mo naranasan kung paano magbayad ng mga bills, mga hidden, mga charges. No, yung mga tauhan, lahat. Lukuhin ka pa ng iyong tauhan, lahat. No, so, yan ang mga advice nila because, of course, no, walang gusto sa bagay ng mga failure. No? Pero pag tayo nakaranas niyan, anong pakiramdam? Masarap. No? Brother, na-fail ako! No? 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 Grabe! No? Easy na nga lang yung exam namin, di ba ako nakapasa? No? Easy na lang. No? Yung pala, easy. No, easy. You know? No, easy. No? Brother, tapos na exam namin, hindi ako nakapasa. Easy na nga lang eh. Yung pala easy. No. Yung pala easy. No? Talaga naman. No. But here in our Bible, mga kapatid, great men of our Bible, great men in the Word of God, no, lahat sila nakaranas ng failure. No, at lahat sila nakaranas ng failure, but still God used them. No, at because alam ng Diyos na walang perpekto rito, no? Alam ng Diyos na yung mga failures na yan, pwede niyang gamitin para sa kanyang kapakinabangan. No? Pag tayo hindi nakaranas ng failure, hindi tayo titibay. No? Pag tayo hindi nakaranas ng mabigo, kahit sa pag-ibig, no? No? Nagiging final ang failure pag sumuko ka na. No? Pag bumigay ka na. Pag nagpakamatay ka na, yun, final yun. No. Si Pedro nakaranas din ma-fail. No. Anong sabi niya? Lord, sabi ni Jesus, no, before the cock crow 3 times or thrice, you will deny me, Peter, Lord, over my dead body. Hindi nila yan magagawa sa akin. No, ganun ako ka-loyal, ganun ako ka-faithful sa iyo. No, nung pinadanas na, no, ay, hindi ko yan kilala. Di ba magkasama kayo? Hindi ko rin yan kilala. Peter failed. Lagapak si Pedro. Talagang sabi niya, Lord, tapos tiningnan pa sa ni Jesus. Sabi ko sa iyo yung tingin na hindi niya makakalimutan forever. No? Binigo mo ako. No? Si Pedro nag-fail. Pero anong ginawa niya? Nagmukmok. Yes, nagmukmok. For a while. Huwag tayong magmukmok. 10 years ago na yung sitwasyon. Nakamukmok ka pa rin. 15 years ago na hindi ka pa rin nakamove on. God cannot use us. Pero anong ginawa ni Pedro? No, bumangon siya. That is why sabi ni Jesus sa kanya, Peter, I will pray that your faith faint not. No, tutulungan kita. No,
At sa kanyang failure, anong ginawa ng Diyos? Lumayo ang Diyos sa kanya, lumayo si Jesus sa kanya, hindi. And God understands our emotion. God understands our failures. No, binaliwala na eh. No, pero anong ginawa ni Peter? No, he repented. No, pag may pagkakamali, pag may failure, anong gagawin? Magsisi! No, walang ibang gawin kung hindi magsisi. Anong ginawa ni Peter? Lord, iyak siya ng iyak. Lord, nagkamali ako. Grabe. Akala ko, kaya ko pa over my dead body pa ako. Akala ko, kaya ko ng kutsilyo ito. Lord, hindi pala kaya. No? Anong ginawa ng Diyos? Approve. No? Pero anong ginawa ni Judas? No? Nagsisi, pero anong ginawa niya? Bakit kasi dumating sa punto na ito na kailangang ibenta ko pa si Jesus? No? Dapat lumapit ka doon. Lord Jesus, patawad, nagkamali ako. Anong ginawa ni Judas? Ginawa niyang final ang kanyang failure. Anong ginawa niya? Nagpakamatay siya. Nagtalon doon, durog ang kanyang ulo. Ano nangyari sa failure? Final. Si David, ano ang kanyang ginawa? Sarap ng buhay niya. Nakita niya si Bathsheba. Nung nakita niya si Bathsheba, wow, no, in the middle of the night, no, under the moonlight, talaga namang gandang-ganda. No. Kaya pag may mga ganong mga bagay, huwag tayo dyan. No. Anong ginawa ni David? No. Dahil sa kanyang conception na, grabe, no, ang ganda talaga ng nakita ko, gugulong, ang gwapo niya talaga. No, nakatingin, tiningnan ko pa lang siya, tumingin siya sa mata ko, ay, grabe. No, no. Tapos lumapit pa sa'yo, what is your name? Yes. No. Ay, sinabihan ako anong pangalan mo, tapos nag-shake hands pa. Ay, grabe. No. Hindi ka na ngayon makatulog and that will linger in-entertain mo na until such time, makabuo ka na ng plano, makakommit ka na ng mali, and then nagawa mo na yung pagkakamali na yon, at pagkatapos na makommit mo yung kalukuhan na yan, hindi naman masama yung word na yun, no? Yung ganong bagay, bigla, yung foolishness na yan, bigla kang natauhan, anong gagawin mo? Lord, ayaw ko nang magsimba, ayaw ko nang pumunta sa church, nagkamali ako, I failed, binigo kita. Ganon ba ang solusyon? Hindi. Pag ganon ang ginawa natin, hindi natin naiintindihan ang mercy at ang grasya ng Diyos. No? Kasi why? Ganon bang pagkilala natin sa Diyos? Lord, ayaw ko na kasi ganito, nagkamali ako eh. So ako na mismo ang magja-judge ng sarili ko. Hindi na ako pupunta dyan sa church. I am not worthy of the rapture. Wow. No? Palusot mo lang. Anong dapat gawin? Anong ginawa ni David nung sinabihan siya? Sabi niya, ikaw may gawa nun, tinago mo pa, gumawa ka ng crime na ganito. Anong ginawa ni David? Di nagsumamo sa Diyos, sige Lord, may kasalanan pala ako, I accept, tanggap ko na kung ano ang dapat na consequence nito. Lord, ikaw nang bahala, it is better for me to fall under the hand of God kaysa sa tao. Lord, ikaw ang bahala mag-judge sa akin kasi ikaw may mercy. No? At nung nangyari yon, anong sabi ng Diyos? That's my boy. No, you are a man after God's own heart. Nagkasala ka na, pero yun pang title na binigay sa iyo ng Diyos. Why? Andun ang repentance. No? Huwag nating gawing final ang failure pag nagkamali tayo. Kung minsan ka lang pumunta sa church, huwag mong gawing final na gagawin kong final ito. Because pag pumunta ako sa church, once a month lang, so gawin kong final, gawin ko ng ano ang tawag doon? No show na. Wala na. Gagawin ko ng final ito. Una, di pa, anong tawag doon? Di pa link-link ka pa. No? Tapos mamaya, hanggat, Lord, gawin ko ng final ito, matatapos na ito. Ay, talagang tapos tayo dyan. Huwag natin gawing final. Ay, Lord, ganito, ganyan. Ayaw kong papuntahin niyang boss ko. Ay, Lord, ang laki ng sweldo. O sige, gawin kong final. Brother Sam, sorry, forgive me. I cannot, gumawa ka na ng excuse letter mo lahat. Huwag natin gawing final. Lord, once a year lang ako magbigay ng tithes, gawin kong final. Wala ng year. No. Lahat na lang ng year hanggang rapture. Hindi na ako wag nating gawing final. God has given us so much na maayos yung failure for our success at hindi mangyayari yan kung hindi tayo sasamahan ng Diyos natin.
No, iba-iba tayo klase ng mga tao, pero ang failure, wag nating i-master. No, ang failure, wag nating gawing major. No, na lagi na lang mali. No, grabe yung topic natin. No, hindi talaga tayo makamove on, ano? No, siguro yung isang libro na yun, baka 5 years namin tapusin yan eh. Yung pacing namin talagang, no, leadership. No, and leadership, very influencing. Pag ikaw ay nasa leadership, mayroon kang impluensya whether good or bad. No. At sa pagiging leader na yan, yung impluensya mo, no, number 1, leadership by faithfulness. No. Sabi nga doon, sila Moses, sila Jesus. No. At pag ikaw naging leader, no, hindi ka exempted sa rules. No. Sa church natin, hindi exempted ang pastor. No? Ikaw, hindi exempted ang leaders, hindi exempted ang deacons, hindi exempted ang elders. Lahat qualified sa rules na yan. Lahat kailangan magpasailalim, magpasubmit. Walang exempted dyan. And being a leader, ikaw mismo na leader, you are faithful sa lahat ng bagay na yan. No? Hindi pwedeng, bawal kayo lahat manood ng pornography. No? Grabe mag-impose. Bawal, ha? Ako lang pwede. Ano yan? Ano ka exempted? Malakas ka sa Diyos? Bawal kayo lahat, ha? Bawal kayong uminom ng alak. No. Ako lang. No. Bawal, tapos karton-karton. No. Being a leader. Bawal ang tindi ng policy natin sa church. Bawal ang utangan. Malaman-laman mo, ikaw na leader, lahat inutangan mo ng membro. No, basta huwag kang magsisinungaling. No, tayo lang nag-usap. Pinautang mo ako. Huwag mo ikukwento yan. Dahil pag nagkwento ko, pagpipray kita. No? Pwede ba yun? Leadership by example. Hindi tayo exempted doon, mga kapatid. Kung ang membro, wala naman kasi dito eh. No? Pangit pag sinabi mong yung pinakamaliit na membro at saka yung pinakamataas na membro, walang ganun. No? Oy, ikaw, brother, maliit ka na membro dito, ito malaking membro. Saan ka nagbase? Galing, ano? Saan ka nagbase? Sa edukasyon? Sa tithe? Sa... Ano ang basihan mo? No, sa sweldo, sa palakasan, sa kung saan-saan. No, hindi walang ganon sa church natin, mga kapatid. No, dahil pag nangyari yan, hindi talaga tama. No, and we all have experienced failure. No, pero hindi tayo sumuko. No, hindi tayo nag-give in, hindi tayo bumigay. Pero wag naman yung failure that every Wednesday, babalik tayo sa church. Lord, na nakakommit na naman ako ng hindi dapat. Lagi ko na lang gawain ito. Thank you, Lord, dahil may Wednesday para ako ay magsisi at bumalik loob sa iyo. No! Hindi ganon. Hindi yon failure. Choice mo talaga yon na gumawa ng hindi maganda. At wag gawa natin gawing, mga kapatid, na final. We must recover. No, kailangan makarecover tayo sa bagay na, ay Lord, ginawa ko na yan dati. Huwag tayong papadaig na ang failure na yan ay maging final. No? At isipin natin palagi, mga kapatid, na yung failure na yan ay hindi yan ang magpapabagsak sa atin sa paglilingkod natin sa Diyos. No, and again, sa paglilingkod natin sa Diyos, sabi ko kanina, hindi tayo ang pumipili ng kalsada natin. No? Pag nilagay tayo ng Diyos dyan, sunod lang tayo. Brother, ang hirap. Sige lang, kasi yan ang kalsada na dapat mong pagdaanan. No, baka pag kami dumaan dyan, hindi namin kaya, pero ikaw kaya mo. Brother, mabuti, hindi nyo naranasan ito. Thank you, Lord, hindi. Pero yung naranasan namin, hindi mo rin naranasan? No. Tapos i-compare mo. Ay, ako yung dito. No, Lord, thank you. No. Dahil ako yung nanguna sa gawain, ako yung nanguna sa outreach, talagang pinaghandaan ko yung preaching na mabuo. No? At saka talagang, Lord, thank you, 1,000 yung nakareceive ng Holy Ghost. No? Lord, dahil yun sa akin.
Lord, thank you na hindi ako nag-fail dito. Wow. No? Ganda ng salita na yun. No? It may be true. No, it may be true na ikaw ang naghirap, pero wag mong ipangalandakan. No, wag mong ipagmalakiway. Anong sabi ni Jesus? This battle is mine. No, yung sitwasyon na ito, ako. Andiyan ka lang, hindi mangyayari yan kung hindi kita bigyan ng lakas, hindi kita bigyan ng healing, hindi kita bigyan ng strength. No, lahat ng bagay na ito, mga kapatid, because we are bound to fail without the Holy Ghost. Without the baptism in Jesus' name. No, lahat pwede tayong mag-fail dito. But ang Bible natin, napakaraming kwento dito si John Mark. Si John Mark, yung kaibigan natin. No, si John Mark, the writer of Mark. No, si Mark na pinsan ni Barnabas. No, ang nanay ni Mark ay one of the Mary. No, isa sa Mary ang pangalan na nakalagay sa Biblia. Ano, at ang bahay ni Mary doon sa Jerusalem, yon ay a center ng worship place. Ginawa nilang parang kapilya, no, na yung mga saints doon nagwo-worship sa lugar na ito, yung sa lugar sa bahay ng nanay ni John Mark, no, si Barnabas ang kanyang cousin. No, sa unang ministry na sumama si John Mark sa kay Paul at saka sa kay Barnabas, pagdating nila doon, iniwanan sila ni John Mark sa Pamphylia. No, iniwan sila, galit na galit si Paul. No, halos sumpain siya ni Paul dyan eh. No, iniwan mo kami sa ere, sa gawain, ang tindi ng gawain, nag-away-away si Barnabas at saka si Paul dahil kay John Mark. No, dahil dahil iniwanan sila ni John Mark. Dahil si John Mark, nung time na yon, hindi pa ganun ka-matured, iba pa yung isip, tapos nagkasakit pa siya, kaya napilitang magpahinga sa muna. Pero dahil sa zeal na mayroon si Paul, no, ay talaga namang nag-away-away sila, si Barnabas ang naging kaaway niya. Nung magkasama sila diyan, no, dahil siya nagkasakit, no, nag-cause ito ng significant disagreement between Paul and Barnabas. That is why after that, no, hindi na sila magkasama because John Mark was not matured enough. Yan ang kanyang naging kalagayan. No, he failed on the first ministry. No, si John Mark. Pero nung siya nag-mature, ano ang kanyang ginawa? Bumawi siya. Anong ginawa niya ulit? Ito ang naging resulta, Book of Mark. No, ano ang sabi ni Paul? No, sabi niya kay Timothy, Timothy, sabihin mo kay John Mark na sumama dito sa akin si Rome because he is a faithful minister with me. No, kasama ko yan sa pagmi-minister. Nabawi niya yung kanya, yung una na fail siya, pero bumawi si John Mark. No, at si Pedro ang nagkwento sa kanya kung ano ang naranasan ni Pedro sa kay Jesus Christ. No, siya ang nagsusulat based on the experience ni Peter, sinulat ni John Mark. No, dahil si Peter kasama niya si Jesus Christ nung time na yon. Meaning, mga kapatid, we can fail or pwede tayong bumagsak sa una, pero huwag tayong gumapang. No, matuto tayong bumangon at bumawi. Lord, nagkamali kami. We are so sorry, nagsisi kami, but this time, Lord, we will recover, but this time, babawi kami na makatayo kami ulit sa paglilingkod sa iyo, Lord Jesus. No, because God is gracious, God is grateful, God is merciful, no, na ibigay sa atin ang kailangan natin para hindi tayo mag-fail. Pero tayo ang nagde-decide, Lord, wala na, tapos na. Lord, gusto ko na lang magpakamatay. No, nasa atin yun. No, pero kung gusto mong makabawi, gusto nating makabawi sa pagkalugmok, sa pagkabagsak na yan, kaya nating bumawi. No, huwag tayong babawi, nadagdagan pa yung failure natin. No, kung hindi tayo faithful sa outreach, Lord, babawi kami. Lord, mula ngayon, ayusin ko na yung schedule ko. Sasama na ako paunti-unti. Lord, samahan mo lang kami. Lord, sasama ako sa ganito. Lord, kung hindi ako faithful sa offering, laging tabingi na yung mukha ng nilalagay. May tabingi na mukha ba? Yung, Lord, babawi ako. Ngayon, ayusin ko na. Lord, yung dating naririnig pag binibigay ko, Lord, dapat hindi na marinig. No.
Lord, ayaw nang marinig kasi wala nang nilagay. No. Pero yung kamay gumaganon sa offering bag, pumapasok pa rin eh. Hindi, walang gumagawa dito niya. Example lang yan. No? Example lang yan. Because we can fail in many areas sa paglilingkod natin sa Diyos. Lord, hindi ako makapunta lagi sa prayer meeting, but Lord, ngayon babawi ako. Huwag tayong pumayag na pag nag-fail tayo dyan, tatanggapin na lang natin na nag-fail tayo, sayang ang awa, ang grasya, ang mercy ng Diyos. Kung hindi natin tatayuan, mga kapatid, at pagsumikapan, Lord, babawi kami sa iyo. No? Lord, kung dating tulog ako ng 30 minutes sa preaching, Lord, sa susunod 20 minutes na lang. Lord, babawi ako. No? Lord, paunti-unti lang kasi matagal kong pinagtrainingan ito, yung nakagano na, Lord, matagal kong practice yan. Lord, kahit, no, we can fail in many areas, mga kapatid. No, si Moses once failed nung siya ay tinawag ng Diyos. No, maraming mga example tayo dito. No, pero anong susi palagi, mga kapatid? Realization. No, ang tao na hindi nakarealize sa kanyang pagkakamali, ewan ko na lang. No, anong tawag natin dyan? Proud. No, nagkamali ka na, nagkamali na tayo, hindi mo pa ma-realize. Walang ibang tawag dyan kung hindi proud. Because a humble spirit will accept that he is failed or failure, na siya nagkamali. No? Hindi nyo lang ako Pero pag ang tao nagkamali at kanyang tinanggap, may pag-asa yun. No? May pag-asa yun at siya'y tutulungan ng Diyos. Pero ang tao na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, reprobate yun. No, iba na ang takbo ng isip nun. At ang tao na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, isisi niya sa iba yung kanyang failure. No. No. Sino pumapasok sa school? Si nanay? No? Si tatay? Of course, ikaw na anak. No, tapos isisi mo sa magulang mo, Nay, hindi mo kasi ako ganito. Hindi, ikaw nang nag-aaral doon, hindi naman ako . No. No. Huwag nating isisi kung kani-kanino, mga kapatid. Yung mga bagay na yan, Samson. Ang aking tatay. Samson. Hindi pangalan ng tatay ko, Samson. Ang mama ko si Feli. Si Felicidad. Ang lola ko si Felicita. Ang lolo ko si Filimon. And that is very true. No, totoo yun. No. No. Ano nangyari, mga kapatid? Samson used by God mightily. No, ginamit siya ng gusto ng Diyos. No, kaya minsan ang hirap No, gagamitin tayo ng Diyos mightily, akala natin tayo yun. No. Ang daming nangyari sa gawain, ang daming nangyari sa church, ang daming nangyari na pakiramdam mo dahil sa iyo. No. Ang hindi mo maalala, kayang patayin ni Samson yung tigre, kaya niyang patayin yung leon, yung tigre, yung bear. No? Until such time, akala niya kanya. No? And then one day, ito palang pinagmamalaki mo. Yung mayroon tayo na kalakasan natin can be our asset and a liability. No? Yung mukha na gwapo, usually liability yan sa labas. No? Ay, ang gwapo, ganito. Punta ka sa Thailand, pagbalik mo, hindi ka na gwapo, gwapa ka na. No? No? Iba na. No, pagdating mo doon, yung boses mo na buo, pagbalik mo rito, iba na. No? Why? Because nakakalimutan natin sometimes na nakakaiwas tayo sa failure dahil Diyos ang gumagawa niyan. Huwag ka dyan, kaya matuto tayong makinig. No? Huwag ka dyan, hindi maganda tong kalsada na to, kitang-kita ko, maliwanag ko, pagdating sa tulo, sarado. Pero anong gagawin natin? No, ipipilit natin yung gusto natin sa Diyos. No, pero ang Diyos naman, very gentle siya sa atin. Huwag ka dyan, anak, huwag ka dyan. No, masisira ka dyan. Pero anong ginagawa natin? No, saka lang natin ma-realize pag andon at nagkamali na tayo. But Lord, thank you so much for your grace and mercy na kaya naming mag-rebounds, kaya naming mag-recover, Lord Jesus, sa mga bagay na ito. Because all along, akala ni Samson, yung lakas na mayroon siya, hindi mawawala.
And Lord, we are so thankful pag kami ginagamit mo sa gawain. No? Pero never napapasok sa isip natin na gumanda ang gawain dahil sa atin. No? Lord, ganda nang nangyari doon. Buti na lang pumunta ako. Ha? No? Dahil kung wala ka doon, absent, siyempre. No? 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 Pero wag natin, we must never, kahit sa isip natin, Lord, kami nagpagod, ako nagpagod dyan, ha? No? Pag gano'n na ang takbo ng isip natin, we are bound to fail. Why? Hindi na natin ma-recognize na ang Diyos ang may gawa niyan, kaya tayo nakakakuha ng mga bagay sa trabaho natin, kaya tayo napopromote, kaya tayo lumalakas, kaya tayo nakakakuha ng mga needs natin, may mga bonuses na binibigay yung opisina natin, yung company natin, hindi dahil sa magaling tayo, but because of the favor na binibigay ng Diyos sa atin. And we must acknowledge dyan, mga kapatid, because if not, we are bound to fail. No? At pag ganun ang nangyari, and that failure will become final. Hanggat ang tao hindi makarealize ng kanyang pagkakamali na kailangan niyang magsisi at bumalik, lumapit sa Diyos, we are bound to fail. No? Ganun talaga ang mangyayari niyan. Pero kahit tayo nag-fail, ihanda natin yung puso natin. No? Anong sabi ni Samson sa dulo? No? Dahil sa kanyang kaya ang hirap eh. No, mayroon kang asset, mayroon kang pinagmamalaki, may lahat ng pwede mong ipagmalaki, mayroon ka niyan. Pwede mong magamit sa gawain, pero pag hindi mo na-control yung bagay na yan, no, at papasok sa isip mo, because God can bless yung mga gawain natin. No? At lahat tayo pumupunta dyan. But ni minsan walang isip dapat na pumasok, dahil talaga yan sa ginawa ko. No, pag ganun ang mangyari, tapos tayo dyan. No, pag tayo ang ginamit ng Diyos dyan at gumanda yung nangyari, yung outcome, pasalamat tayo lahat sa Diyos. But ni minsan, hindi dapat papasok sa isip natin, Lord, dahil sa akin talaga yun. No? At pag nakita ng Diyos yan, ay talagang i-deal ng Diyos yan. No? Ang Diyos seryoso sa pag-deal sa tao na mayabang. No? Why? Dahil alam ng Diyos kung ano nangyayari sa langit natin. No? Pagyabang ng pag-usapan, God is very serious about it. No, at ipapakita talaga ng Diyos, mayabang ka. No, tingnan natin. No, kahit sa millennial reign of Christ, ganun ang gagawin niya. Mayabang kayo lahat. No, puro kayo hari dito sa mundo, puro kayo mga presidente rito. Sabi, tingnan natin sa 1,000 years. No, tingnan natin kung saan kayo. No, so we say, praise the Lord. So, anong ginawa ni Samson? His asset became a liability. Buhok lang pala eh. Ano? Isang gunting lang palang katapat, ano? Grabe tayo, ano? Itong kay Sister Bining, na na-imbalance lang yung kanyang sodium, ano? Pwede nang mag-cause ng comatose, hallucination. Nung narinig ko yun, sabi ko, Lord, thank you. Why? This body is bound to fail. No? But because hinahawakan tayo ng Diyos na mabalanse, no? Thank you, Jesus. No? No? Chemical imbalance sa katawan natin. No? Pag sumobra ang sodium, pag sumobra ang potassium, pag sumobra ang white blood cell, red blood cell, no? Napakarami, ilang libo kayang Sister Ning, yung composition ng katawan natin na pag isa lang bumigay dyan, no? Disgrasya na tayo. Pero Lord, we are here. No, we have a sound mind. Nakakakilos kami. Okay ang aming galawan. Lord, that's enough. No, that's enough to praise your name. That's enough, no, to worship you, Lord Jesus. Why? Ayun lang, laking problema. No, sodium lang. Ano sodium? Asin? NaCH, NaCl? No? Sa chemical, anong tawag dyan? No, table of elements. No? Sodium pa lang yan. If God will allow it to happen. Yung pinagmamalaki natin, ay Lord, talaga namang araw-araw, nagja-jogging talaga ako. Kaya okay talaga pakiramdam ko. If God will decide na yung katawan natin ay bumigay, tapos na tayo. But every day na ganito, Lord, Sabado ngayon, maplansya ka dyan, Lord, linggo na ngayon. No, kaya we must appreciate our God. No, yung pagpunta natin, nakakarating tayo sa klase. No, i-appreciate natin yan. Huwag nating tulugan. No, thank you, Jesus.
Huwag nating tulugan yung mga teachers natin. Why? Kulang pa yan sila sa tulog. Kung ikaw nagrereklamo na kulang ka sa tulog dahil sa kaka-cellphone, no, wala ka namang ginawa kundi mag-cellphone na mag-cellphone, buti sana kung productive. No? Ay, yung saglit ng mother, matutulog na ako, good night. No, yung good night mo, after 3 hours ka pa nakatulog. No, dahil sa nakakascan. Pero yung mga teachers natin, no, ang ini-scan nila niyan, yung mga ituturo, anong meaning, anong ganito. No, tapos pagdating ng klase, wag natin silang tulugan. No, sikapan natin, yung makipaglaban. Why? No? Makipaglaban, why? Hindi ka pwedeng magdahilan na ikaw antok kasi yung mga teachers natin magtuturo sa ngayon pero ang isip niyan, ano ulit next Sunday? No, hindi pa natapos magturo, nag-iisip na yan, Lord, ano kayang isusunod ko, Lord? O sige, isunod mo ito, yung mga late, yung mga ganito, yung mga... yung mga laging tulog, isama. Because ang Diyos ang nag-i-impress niyan. And we do it with love. Because this church, without love, mayroon tayong mga correction na ginagawa, brother, sister, mag-usap tayo, ganito, yung palda, yung buhok mo, yung tights mo, ganito, lahat. We do it with love. Because kung walang pagmamahal, this church is bound to fail. No? Hindi tayo basta-basta rito na, ay, ikaw, isang linggo ka nang nagsisimba. No, yung palda mo dapat maayos na. No, isang linggo pa nga lang eh. No? This church is bound to fail pag walang pagmamahal, walang understanding, wala. And Lord, we're so thankful for the Holy Ghost you've given us, for our teachers, na tulong-tulong tayo sa church, mga kapatid. Lord, we are so thankful, Lord Jesus. We are so thankful. And we are so privileged, we are so grateful, thankful that the church, mayroon tayong mga fivefold ministry na nagagamit dito sa church. Why, mga kapatid? It is very hard. Ang isa sa realization ko, sa mga ministers na mayroon tayo, napakahirap ng kanilang sitwasyon. No? Mga lugar na pinupuntahan nila. At the same time, walang makain. Akalain mo, nakatayo yung aircon, ang aircon, titibagin, ibibenta, para makabili ulit ng mas. Ano po yan? No, para makakuha ng installment at para may makain. No, makabayad ng bills. Ano sabi ni Mr. Jenny? Sabi niya, naglalakad ako dito, brother. Yan yung ano na yan, ganyan. No, sobrang uhaw ko na, walang-wala. No, sabi niya, Lord, makakita sana ako ng piso lang dito para may pambili lang ng ganito. No, isa yan sa mga sitwasyon na dinadanas ng ating mga workers. No, but they are not bound to fail. Because those experiences will give them so much strength. No, na pag ang Diyos gumalaw na, Lord, napagdaanan na namin, it is for your glory. No, and now, anong nangyari, mga kapatid? We are so privileged in this church. No, really, hindi tayo nagbubulahan dito. No, makita mo yung mga gamit nila. No, parang kung pwede lang, but minsan kasi ayaw nating makialam, so that God, ang Diyos ang makialam sa kanila. No? Tayo may control. Kung ano ang pwede nating madukot to help them, ginagawa natin yan. Pero hindi natin kinukontra at hindi natin kinukuhanan ng parte ang Diyos. No? Hinayaan natin na, Lord, ikaw ang gumawa dyan. Pero pag tiningnan natin, yung mayroon tayo dito sa church, of course, nauna tayo sila sa mga pioneering churches, but we must, wag nating kunin na parang taken for, parang wala na lang. No, what we have in church, i-appreciate natin ito. No, why? No, sila, ibang churches natin, napakainit. No, may electric fan, pero tayo ito na nakaupo tayo dito, ang sarap ng pakiramdam. We are bound to sleep. No? 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 Dahil sa ganda. No, sa ganda ng hangin mayroon tayo dito.
No, and when we get out, mapuntahan natin yung mga fellow ministers natin, yung kanilang dinadanas. No, magrereklamo na tayo dito sa dinadanas natin na, Lord, grabe traffic, grabe ganito. No, sobrang hirap, sobrang ganyan. Pero pag napuntahan mo yung lugar na mayroon sila, sasabihin mo, Lord, we are so privileged. No, we are so grateful. No, na mayroon kami sa church na ito, no, na nai-enjoy namin samantalang, pero yung zeal na mayroon sila, that's why, no, sabi nga namin, just stand, Brother Arnold. No, just stand. We will back up you, especially in our prayers. Tayuan mo lang, hindi ka pababayaan ng Diyos dyan. No, dahil sa lahat ng sitwasyon nila, no, antindi. No, and we must pray always for our ministers. No, iba-iba na yan yung kanilang pangalan, pero ang issue natin dito, even in our prayers, na masuportahan natin sila, Lord, protect them. No, kausa mo ito, charge mo ito. No, pari-pariho tayo ng reason, ng objective dito, that one day pag nag-rapture, lahat kami ay makakasama. No, that is why we must appreciate always, no, kasi ano ang nangyayari? Pag sanay na tayo sa comfort, baka hindi na natin ma-appreciate ang mayroon tayo. Dahil baka akala natin yun lang lagi. No, pero sa atin, no, mabigyan ng opportunity na makapunta sa mga lugar na mayroon sila. No, matatauhan tayo eh. No, yung bang reklamo tayo dito sa church, hey brother, yung gripo, sira, ganito, wala kami tubig, ganito. Parang big issue na. No, samantalang sila, ang tubig nila, no, manilaw-nilaw. No, minsan 2 weeks, wala. No, napakahirap ng kanilang sitwasyon. No, umuupo ka doon, ang baba ng napakainit. Iyon lang. Hindi mo naman pwedeng sabihin, brother, kailangan may insulation ka, may ganito, ganyan, puro ka request, puro ka ganyan. Hindi ka makakomment, why? No? Siyempre, ang sagot nun, brother, kung kami may pera, kompleto na yan lahat. No? At hindi naman tayo pwedeng magsabi, we will pray for you, brother! No. No. Isasama ka namin lagi sa prayer. No. Ang kailangan niya, pambili ng bigas. Brother, hindi ko kailangan ng prayer mo sa ngayon. Ang kailangan ko talaga 1 kilong bigas. No? Tapos ikaw may milyon. God will provide. No? No, brother, God will provide. Hindi mo naramdaman, andun ka. No? Ikaw may madukot, hindi mo naramdaman. No? Ay, pag-pray kita. No, why? No, we must be sensitive enough. No, yung mga bagay na mayroon, ini-enjoy natin, hindi naman kawalan yan eh. No, blessed to give than to receive. No, yung akala natin na parang wala lang, okay, ganito, kung makakain tayo dyan sa labas, isang kainan mo, 2,500, 3,500, 5,000, ganon. O isang kainan mo lang yun. No? Samantalang sila, pag binigyan mo ng ganong amount, ang isip ka agad, ay, isa ng speaker to, brother, mapapalitan namin yung gitara, ganito, ganyan. No? Sa mga panahon ng mga nauna dito sa church sa atin, naranasan nila yan. No? Tayo ngayon, sarap ng upo natin. No? Yung comfort natin. Samantalang kinukwentuhan nila dati, Sister Kate, worship kang ganun, ay, lumulubog. No? Why? Buhangin. No? Lupa. And that is their beginning. At hindi natin naranasan yun. At sa atin na hindi nakaranas noon, how many failures ang pinagdaanan nila sa church na maging ganito ngayon ang church. And for us, na hindi natin naranasan yon, we must listen to their testimony, mga kapatid. No? We must listen kung anong pinagdaanan nila, and what we have right now, we must appreciate it. No? Because if not, yung bata na hindi ma-appreciate yung ginawa ng kanyang magulang, no, wala siyang realization, wala siyang gratitude, wala siyang thanksgiving. No, and even in our church, kung wala tayo niyan, we are bound to fail. No, but failure is not always final. No, hanggat andyan tayo, hanggat kaya nating mag-repent, kaya nating magsisi, kaya nating tumanggap sa pagkakamali, and we are ready na humingi ng tawad sa Diyos, bumalik sa Kanya, we are not destined to fail. Though we can commit na tayo ay magkasala, mag-fail, but again, that is not always final. No, we can regain our strength. Kaya nating pagtagumpayan ito, mga kapatid. No, because we are not bound to fail. No, we are bound to go to heaven someday. And that is in the rapture, mga kapatid. Lord, once again, thank you, Jesus.
Thank you, Lord. Last verse. Last verse na lang kasi sayang tong verse na to. No, 1 minute. Psalms 145 verse 14. 1 minute na lang ito. The Lord upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down. No, sabi niya, inaalalayan ng Panginoon ang lahat na nangabubuwal at itinatayo yaong susubasub. Medyo malalim, ano? But ito ay sigurado lamang na tayo man ay ma-fail, God will uphold us. Will lift up sa mga sitwasyon na hindi natin kaya. Lord, once again, thank you so much.